Kinagabihan, tapos nang maghapunan ang lahat at naghahanda na sa pagpapahinga. Naroon naman si Lino sa kwarto nila Rosalia. Naroon rin si Roulette, tutok na tutok sa laptop. Sabi ni Lino, "Ano, gusto niyo lumakad tayo ngayon? Maaga pa masyado para matulog. Kung ano-anong kalokohan na naman ang maiisip niyo kung narito tayo magkakasamang tatlo sa silid." Sabi naman ni Roulette, "Oo, ayos lang sa akin. Ilang araw na rin tayong walang aksyon. Parang nakakatamlay na ng dugo eh." Sino ang target natin?" Tanong ni Lino. "Unahin natin ang mga nasa malapit. Sa San Luis, si Olivia ang naroon." "Ha? Sino naman si Olivia?" "Isa sa 5 council member ng Vinictican City at active officer ng Black Triangle. Sa pagkakaalam ko, wala siyang assistant o mga bantay. Pero may mataas siyang kaalaman sa itim na mahika. May mga contacts rin daw yun sa kabilang mundo. Kaya marami raw itong espiritual na mga gabay. Pero hindi malinaw kung anong klase. Ayon sa aking monitoring, 2 beses sa isang linggo siya kung bumaba sa bayan. Ito ang location ng bahay niya, sa may paanan ng bundok. Walang kapitbahay na malapit. Pero may malapit na makapal na kakahuyan sa bandang likuran." Sabi naman ni Lino, "Di sige, tara. Simulan na natin. Mahaba pang listahan natin eh. After kasi ng Black Triangle, ay dadalaw muna tayo kina Kulas at Mancio sa Naranjo. Nakakahiya kasi na palagi na lang tayo ang nag-iimbita sa kanila rito. Tapos sila, hindi natin dinadalaw. Siguradong may problema rin ang lugar nila. Ayaw lang nilang sabihin dahil baka nahihiya." Sabi naman ni Rosalia, Di sige, tara, bihis na tayo, na makaalis na agad. Magpo-portal ba tayo, Lino?" "Hindi na, magsasakyan na lang tayo para kaunting road trip na rin. Malapit lang naman masyado. Tsaka, basta dito lang sa lalawigan natin, ay magsasakyan na tayo. Depende na lang kung madalian talaga." "Okay, sige, bihis ka na, Roulette." Wika ni Rosalia. At agad nang tumayo mula sa pagkakahiga sa malambot na kama upang magbihis na rin. Ilang saglit pa ay nakahanda na sila para umalis. Pagkababa ni Lino ay naabutan niyang nasa sala nanonood ng telebisyon ang pamilya niya. Lumapit siya kay Gabriel. "Dito ka muna anak ha, manunugis muna kami ng mga kalaban. Dito ka lang, bantayan mo si Mama Mariposa mo." "Opo, Papa. Mag-iingat po kayo ni Mami Rosalia at ni Tita Roulette." "Oo, mag-iingat kami. Ikaw naman, kapag tapos na ang palabas na iyan ay matulog na kayo. Huwag na magpupuyat ha." Wika ni Lino na nakatingin kay Mariposa. Sabi naman ang dilag, "Oo na po." Mabilis namang dinampian ni Lino ng halik sa noo ang anak. Tapos sa pisngi naman ang kay Mariposa na ikinagulat ng dilag dahil kaharap nila ang lahat. Kaya medyo namula ito dahil sa hiya. Agad nang naglakad si Lino papalabas ng bahay habang nakaakbay naman sa balikat ni Rosalia. Pagkalabas nila ng bahay ay sabi ni Lino, "Sinong gustong mag-drive?" Sabi naman ni Roulette, "Ikaw na, Rosalia. Tapos sa tabi mo ako. Ako ang magmumonitor sa tablet ng location na pupuntahan natin." "Okay, sige." Sagot ni Rosalia at pumasok na sa may driver's seat. Habang bumabiyahe ay naghanap si Lino ng itak sa may likuran. Sabi naman ni Roulette, "Anong hinahanap mo dyan, Lino?" Naghanap ako ng itak." "Ha? Bakit itak? Di ba kaya mo naman magpalabas ng espadang kidlat?" "Oo, kaso madaling maramdaman ang aura ko ng mga aswang at mga antingero kapag ganoon. Samantala kapag itak, ay pwede akong magsimula sa mano-manong laban lang muna." "Naku, ganun din yung Lino eh. Ano naman kung maramdaman kanila? Sila nga ang pakay natin."
Hindi iyon ang point ko, Roulette. Iyong ibang elemento o antingero na hindi natin target. Maaring sundan nila tayo pag uwi natin at matuntun kung saan tayo umuwi. Kaya mas gusto ko yung wala mo ng trace ng kapangyarihan ko kung hindi pa naman kinakailangan. Okay. Sige, subukan mo sa pinakalikod. May nakalukot yan sa ilalim na sako. Itakyat ang laman yan Pahaba Okay, sige. Hahagilapin ko na lang rito. Sagot ni Lino. At pagapang nang tumawid sa pinakahuling bahagi ng sasakyan nila na SUV. Makalipas lang ang 20 minutos na biyahe, ay sabi ni Roulette, "Dito na tayo." Ha? Dito na ba talaga yun? Mukhang normal na pamayanan lang naman ito Mukhang mahirap nga ang bayan na ito. Wika ni Rosalia. Sabi naman ni Roulette, hindi pa naman dito mismo. Ayon dito sa satellite mapping, 2 kilometers pa ang layo mula rito. Alangan naman paakyatin natin ang bundok ang sasakyan, di ba? Kaya humanda na kayo sa paglalakad. Sabi naman ni Lino, nako, hiking pa pala ito. Pero ayos lang din. Matagal-tagal na tayo walang exercise Wika ni Lino at agad nang bumaba ng sasakyan. Dala ang isang mahabang itak. May isinuot rin na bag si Roulette. Ganon din si Rosalia. Tahimik lang na naglalakad ang tatlo habang nakikiramdam sa paligid. Maliwanag din naman ang buwan, kaya kahit papaano ay nakikita nila ang kanilang daraanan. Makalipas ang kalahating oras ng mabagal na paglalakad, ay sabi ni Roulette, "Teka lang, ayon sa latest image capture ko sa area, dapat nasa tapat na tayo ng malawak na kapatagan. Tapos sa unahan ay may mataas na kamaisan. Saka may katamtamang laki ng bahay o kamalig bago yung makapal na kakahuyan. Bakit nasa harap tayo ngayon ng makapal na kakahuyan agad? Nasaan na ang bakanting lote at kamaisan?" Sabi naman ni Rosalia, "Tama kaya yung location na tinitignan mo?" Sa tingin ko naman, ay oo, nasa tamang location nga tayo. Lino, ano sa tingin mo sa sinasabi ni Roulette? Tama kaya siya? Sabi naman ni Lino, "Oo, tama si Roulette. Nasa harapan tayo ng kapatagan." Ha? Paanong kapatagan? Ikakahuyan nga ang mga ito, di ba? Tsaka, puro puno ng balete. Sabi naman ni Roulette, "Alam ko na ang nangyayari rito. Ginagamitan tayo ng powers noong si Olivia. Malamang, ilusyon lang ang lahat ng nasa harapan natin." Sabi naman ni Lino, "Nararamdaman kong maraming sigbin rito. Lalo at sinabi mo, Roulette, na may kamaisan rito, di ba? Paborito yun ng masigbin." Muli namang sumagot ang dalaga, Di sige, tignan natin kung hindi magsilabas sa lungga ang mga iyon." Wika nito, sabay naglabas ng 4 na granada at isa-isang pinagbabato sa unahan ng magkakahilera. Sunod-sunod ang naging pagsabog noon at sa isang iglap ay nawala ang malalaking kakahuyan sa harap nila at naging kapatagan na iyon. Nakikita na rin ang kamaisan at ang bahay sa unahan. Sabi naman ni Lino, "Humanda na kayo. Ginalit na natin ang mga sigbin. Papasugod na sila. Gamitin nyo ang pandaman nyo dahil malamang nakakubli sa tagabulag ang mga iyon." Sabi naman ni Rosalia, "Mabuti na lang. Naka-combat shoes kami na boot style. Naka-cargo pants rin na makapal. Pero mag-iingat pa rin kayo. Napaka-toxic ng kagat ng mga iyan. Hindi yan basta-basta mapapagaling ni Tingting. Dahil kabilang sa hayop ng mga elemental ang mga sigbin." Ilang saglit pa ay may naririnig na silang mga nilalang na tumatakbo sa paligid. Mabilis humakbang si Lino patungo sa unahan nila Rosalia at Roulette at agad may tinagpas sa magkabilang bahagi. Sabi naman ni Rosalia, "Lino, masyado silang mabilis. Hindi masundan ang pakiramdam ko." Sabi naman ni Roulette, "Ako rin, Lino. Kahit nararamdaman ko sila, hindi ko pa rin mahabol kung nasaan sila kapag sumusugod na." Sabi naman ni Lino,
Sige, umupo muna kayo. Wika niya na agad naman sinunod ng dalawa. Sa kanya hinawakan ang magkabilang balikat ng dalawang dilag. Ipikit niyo ang mga mata niyo. Pagkahawak niya roon ay napangiwi ng mukha ang dalawa dahil sa kuryenteng gumapang sa kanila, pero saglit lang iyon. Oh, sige na, imulat ko na ang inyong mga mata. Makikita niyo na sila. Unang antas lang yan ng espiritual na paningin at panandalian lang. May makikita rin kayo mga multo sa paligid. Huwag niyo na lang pansinin para hindi kayo kulitin. Kunyari na lang hindi niyo sila nakikita. Mag-focus kayo sa mga sigbin. Nagpalingalinga sa paligid ang dalawang dilag. Sabi naman ni Roulette, oo nga, nakikita ko na sila at ang daming multo sa paligid. Mga wakwak ang tiyan o di kaya ang liig. Malamang, biktima sila ng mga aswang kaya ayaan nyo na. Pahiran nyo muna ng dala nating langis ang itak nyo bago nyo sila tagain. Para kung mapupuruhan ay mamamatay talaga o di kaya ang dulo ng baril. Okay, sige Lino, kami na ang bahala. Wika ni Roulette. Si Rosalia naman ay baril ang ginamit. Halos magsabay-sabay sa pagsalakay sa kanila ang hindi bababa sa 10 mga sigbin na agad namang natatamaan ng kanilang itak o di kaya baril dahil nakikita na nila ito. Idagdag pa ang kanilang natural na kakayahan na mabilis bumaril at makiramdam sa paligid. Magkatalikod silang tatlo habang nag-aabang ng mga papasugod na mga sigbin. Hanggang sa biglang may lumitaw na isang babae sa unahan. Nasa katamtamang edad lang ito na mga nasa early 40s lang. Sino kayo mga pangahas na sumugod rito at mambulabog sa teritoryo ko? Sabi naman ni Lino. Ay, naliligaw lang kami ma'am. Kaso marami ka palang alagang sigbin eh. Kaya kailangan namin sila ubusin para hindi makapambiktima. Pagbabayaran niyo ang pagpatay niyo sa mga sigbin ko. Wika pa noon at kumumpas paturo kina Lino. Inabangan naman ni Lino kung may ibabato iyong tigalpo pero wala naman. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang may mga tumatakbong kabayo sa paligid. Nako! Tikbalang palang inaasahan niyang backup. Wika ni Lino at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Noong tingnan ni Lino ang mga iyon ay 4, pero kakaiba ang itsura. Para silang mga naaagnas at mga may tattoo na kakaiba. Sabi naman ni Rosalia, Lino, bakit ganyan ang itsura nila? Malayo sa itsura nila Rene at Ron. Kasi nasa panig sila ng kasamaan. Malamang nga ay mga tauhan sila ng Astra, kaya napakaitim rin ng enerhiyang nilalabas nila. Nagsalita naman si Roulette. Anong gagawin natin, Lino? Hindi namin kakayanin ni Rosalia yan. Huwag kayo mag-alala, kaya ko naman ang mga ito. Abangan nyo na lang ang pagsalakay ng babaeng nasa harapan natin, pati na ng mga sigbin niya. Pero lingon-lingonin nyo rin paminsan-minsan ang bahaging likuran nyo, para alam nyo hindi pa kayo ang inaatake ng mga tikbalang. Sabi naman ni Rosalia, hindi mo ba tatawagin si Rene at Ron? Hindi na muna, kaya na natin to. Inilabas na rin ni Roulette ang kanyang baril at iyon na ang ginamit para asintahin ang mga sigbin sa paligid. Si Lino naman ay naglakad sa unahan at itinuro ang 4 na tikbalang sa kasinenyasan na siya ang harapin. Ngumisi naman ang 4. Tapos iyong isa na tila tumatayong pinuno ay sumenya sa 2 kasama na sumalakay na kay Lino at nanatiling nakatayo lang ang pinuno. Tila excited naman na sumalakay ang 2 tikbalang at sumugod na nga kay Lino. Inabangan ni Lino iyong nauna at noong malapit na ay ibinato niya ang itak. Mabilis naman iyong umilag at nakangisi pa rin dahil tila natatawa sa ginawa ni Lino. Pero ang hindi niya alam ay style lang iyon ni Lino para mapabagal ang nasa likuran, para isa-isa niyang maharap ang bawat tikbalang. Noong malapit na iyon kay Lino ay agad niyang niyukuan ang pagsuntok noon.
Sa kanya binuhat sa bandang ilalim ng hita at ibinato sa kaliwang bahagi. Dahil sa pagkakabuhat roon ni Lino ay nawala iyon sa balanse at napasubsob sa maisan. Noong muling makabawi ng posisyon si Lino ay nakita niyang papasugod na rin ang isa pa. Tinalon iyon ni Lino para maabot ang ulo at pinilipit paikot at narinig niya pang naglagutukan ang mga nabaling buto. Pero dahil sa elemental iyon ay hindi naman iyon basta-bastang mamamatay. Kaya binunot niya ang itak sa lupa at isinaksak sa dibdib ng tikbalang at pinagapangan ng kuryente. Kaya binawian talaga iyon ng buhay. Nagulat naman ang pinuno sa nakitang hindi na nakabangon pang muli ang tauhan niya. Kaya naman, sinenyasan ang katabi niya na sumalakay na rin. Nakita ni Lino na nakabangon na rin iyong kanyang inihagi sa unahan. Magkasabay nang sumalakay ang dalawa. Noong malapit na ay agad naglabas si Lino ng espadang kidlat at yumuko ng mababa sabay tagpas sa mga binti ng dalawang mga tikbalang. At sa bilis ng kilos ni Lino, hindi pa nga ang mga iyon bumabagsak sa lupa ay nakaikot na siya at ang liig naman ang magkasabay niyang tinagpas. Kaya sabay sumubsob sa lupa ang dalawang tikbalang nang wala ng ulo. Galit na galit ang pinunong tikbalang sa nakita at nagliyab ang buong ulo nito sa galit. Pero kulay pula ang apoy. Sabi naman ni Lino, "Sa wakas, inilabas mo rin ang totoo mong anyo." Galit na humalinghing ang tikbalang na iyon at sumugod kay Lino. Inabangan naman iyon ni Lino at noong nasa 10 hakbang na lang ang layo ay mabilis yumuko si Lino at sinuntok ang lupa. Umuga iyon at nawala sa balanse ang tikbalang. Bumagal rin ang pagtakbo. Mula sa pagkakaupo ay tumalon ng mataas si Lino kasabay ng pagkakarga ng enerhiya ng kidlat sa kanyang kanang kamao. Sa kanya isinalubong ang kamao sa mukha noong malaking tikbalang. Ramdam niya sa kanyang kamao ang pagkadurog ng buto noon sa mukha. Diretso iyong napalugmo. Hinawakan iyon ni Lino sa buhok sabay muling binayo ng napakalakas na suntok sa bahaging panga. Basag ang panga noon at binawian ng buhay. Napasigaw naman ng malakas ang babaeng may malaalambring buhok. "Ubay!" Sigaw noon na tila umiiyak. Ibig sabihin, gabay niya ang tikbalang na iyon. Kaya ganun na lang ang hinagpis niya noong makitang binawian na iyon ng buhay. Hinawakan iyon ni Lino sa batok at pinagliyab hanggang sa maging abo. "Magbabayad kayo sa ginawa niyong pagsugod rito. Kung sino man kayo, magsisisi kayong lahat." Sabi naman ni Lino, "Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin kilala kung sino ako? Ako si Lino, iyong main target ng Black Triangle. Akala mo ba, nagtagumpay kayo sa ginawa niyo sa Vinictican City? Mali ka siguro ng natanggap na balita. Wala ng Vinictican City at napatay ko na rin si Damian. At ito ang tatandaan mo, uubusin ko kayong lahat ng mga alipores niya." Wika ni Lino. Nakita nilang pumikit ang babaeng iyon at dumi pa. Tapos tila may namumuong itim na usok malapit roon. Sabi ni Lino, "Pasensya ka na. Wala akong balak maghintay kung kailan ka matatapos dyan." Wika niya, sabay kumpas paturo sa babae. Agad namang may gumuhit na malaking kidlat mula sa itaas at diretsong tumama sa babae. Sumabog iyon at walang naiwang bakas o kahit damit man lang. Sabi naman ni Roulette, "Sayang naman ang effort niya sa pagpikit at pag-uorasyon. Hindi mo man lang pinatapos." "Ay nako Roulette, inaantok na ako. Kaya wala na akong balak makipaglaro pa roon. Tara na, uwi na tayo." Sabi naman ni Roulette, "Saglit lang, may gagawin lang ako mahalaga." Naglakad na ang dalaga papalayo sa kanila at lumapit sa kubo sa kabinato ng isang granada. Pagkasabog noon ay wala na ring natira sa kubo
dahil nagkagutay-gutay na rin iyon dahil sa lakas ng pagsabog. "Eh di sige, tara na. Tapos na ako sa gagawin ko." Wika ni Roulette at sumunod na kina Lino at Rosalia. Muli nilang binaybay ang daan pababa ng bayan ng San Luis. Pagkarating nila sa ibaba ay laking gulat nila noong harangin sila ng 5 kalalakihan na may hawak na baril. Nagpakita pa ng tsapa yung isa sa kanila. "Ako si SPO4 Santiago. Ako ang Chief of Police rito. Ibaba niyo ang inyong mga dala at itaas ang mga kamay. Malamang kayo ang may gawa noong narinig namin pagsabog." Agad namang nagtaas ng kamay niya si Lino matapos ihagis ang itak sa lupa. "Ay, ako boss, wala akong dalang sumasabog ha. Kaya huwag niyo akong babarilin." Wika ni Lino na kunyaring inosente at natatakot. Agad naman siyang kinapkapan ng isa pang pulis. Sabi naman ni Roulette, "Hindi ba kayo naturuan ng proper protocol kapag may haharangin na armado? Dapat inuuna niyong itanong kung sino kami bago niyo kami tutukan ng baril." Wika ng dalaga at tila nagagalit. Nagsimula nang mag-alala si Lino dahil baka itumba iyon ni Roulette, lalo at hindi sanay ang dalaga na may pulis na humaharang sa kanya. Agad namang nakisali sa usapan si Rosalia. "Sir, official operation po ito ng Marine Corps. Ako si Agent Rosalia. Siya naman si Special Agent Roulette." "Nako miss, lumang tugtugin na iyan sa amin. Gas-gas na ang ganyang pagpapanggap." Sabi naman ni Lino, "Mga boss, ibaba nyo na yung mga baril nyo. Hindi na kami armado, di ba? Kukunin ko lang ang cellphone ko at tatawagan ko ang opisyal na nagpadala sa amin rito. Easy lang ha, wala akong armas. Cellphone lang ang kukunin ko." Sabi naman ng iba, "Dahan-dahanin mo lang, baka magulat kami at mabaril ka namin." Kinuha na nga ni Lino ang kanyang cellphone at tinawagan si Richard. Hello Sir Richard, si Lino ito. Narito kami sa San Luis para i-check yung inuutos mong mga rebelde. Okay na po, nasukol na namin. Kaso dito sa baba ay hinarang kami ng mga pulis. Ayaw nilang maniwala na legit Marine Corps operation ito." Agad namang naintindihan ni Richard ang mga nangyayari kina Lino, kaya sabi niya, "Sige Lino, pakausap ako sa arresting officer dyan." Sabi naman ni Lino sa kaharap, "Sir, kausapin raw kayo." Tinanggap naman ng pulis ang cellphone ni Lino. "Hello, sino ito?" "Ito si Captain Richard Corpus, Assistant Director ng Marine Corps. Legit operation ang pinunta nila dyan at hindi kailangan ng Marine Corps ng permission o kahit coordination sa mga pulis kapag may operation kami sa area, lalo kung malayo naman ito sa police station. Tigilan nyo ang pangiistorbo sa kanila at may ibang misyon pa silang pupuntahan." Sir, paano ko naman malalaman na legit ka nga na officer ng Marine Corps?" "Ayaw mo maniwala? Ano nga pangalan mo? Full name?" "SPO4 Ryan Santiago sir, ng San Luis Police Station." "Okay, saglit. Tama ba ako? Ang badge number mo ay 007652. Taga Santa Barbara ka rin. May 2 anak at 3 months pa lang na naka-assign niya sa San Luis." "Ha? Paano niyo nalaman sir?" "Nakaharap ako ngayon sa Marine Corps database kaya nakikita ko lahat rito." "Nang ganitong oras po?" "Oo, wala ako sa office ngayon pero naka-open ang database sa laptop ko." "Ano, kailangan mo pa ba ng karagdagang pruweba na isang legit officer ang kausap mo? O gusto mong pag-reportin kita rito sa Marine Corps Headquarters bukas na bukas dito sa Santa Barbara?" Hindi na po sir, ayos na po." "Sige po, papaalisin na namin dito ang mga agent nyo. Pasensya na." "Okay, sa susunod, ayoko na ng ganitong issue ha, na may maririnig pa akong pulis na haharang sa operasyon ng Marine Corps. Mahalaga ang bawat operasyon ng Marine Corps at ayokong may humaharang sa kanila." "Okay po sir, copy po." Nanginginig na boses pa na sagot ng hepe ng kapulisan. Tapos iniabot na kay Lino ang cellphone. Sabi naman ni Lino, "Sir Richard, salamat po." Sabi naman ni Richard, "Sir Lino, usap tayo bukas Balitaan niyo ako tungkol sa lakad niyo dyan. Pinapatanong rin kasi ni Sir Benny."
Okay po Sir Richard, copy po. Magalang na sagot ni Lino at pinatay na ang cellphone. Nasa harapan pa rin kasi nila ang mga pulis, kaya kailangan niyang panindigan na agent rin sila ng Marine Corps. Sabi naman ni Lino sa mga pulis, "Sige na po sir, mauna na po kayo. Magpapahinga lang kami rito saglit. Napagod kasi kami sa labanan sa itaas. May mga rebelding naninirahan rito sa bayan nyo, hindi nyo pa alam." Pasensya na sir. Hanggat wala kasi magre-report sa amin, hindi rin talaga namin malalaman. Sige, mauna na kami. Wika ng hepe ng pulis at umalis na ang 5. Dahan-dahan namang ibinaba ni Roulette ang kamay, pero nakita ni Lino na nakasiksik ang maninipis na punyal na nakatago sa may pulsuhan nito. Sabi naman ni Lino, "Anong balak mong gawin? Papatayin mo ang 5 pulis na iyon?" Kung kinakailangan ba eh. Naku naman Roulette, hindi kalaban ang mga pulis o mga sundalo. Magagawa naman iyon ang paraan na hindi kailangan pumatay ng pulis. Kaya hindi dapat patayin agad ang solusyon mo. Kaunti na nga lang ang mga pulis sa bawat bayan, papatayin mo pa ang iba. Di mas lalong wala nang puprotekta sa mga tao. Kahit naman hindi sila kasing epektibo natin, sila pa rin ang unang malalapitan ng mga tao kapag may gulo at panganib. Kaya relax ka lang. Aswang at masasamang elemento ng mundo lang ang lilipulin natin. Hindi mga sundalo o pulis na walang alam sa kababalagan na kinakalaban natin. Oo na, whatever. Wika ni Roulette at agad nang naglakad papalayo. Nakasunod naman sa likuran niya sina Lino at Rosalia. Pagkarating sa sasakyan ay wala iyong imik at nakatanaw lang sa labas ng bintana. Pagka-uwi nila ng San Pablo ay sina Mang Roland, Dodong at Bet na lang ang gising na nagkikwentuhan sa may gate noong private resort. Sabi naman ni Lino, "Matulog na kayo tay, mararamdaman ko naman kapag may panganib sa labas. Huwag na kayo magpuyat ngayon, nandito naman ako." "Okay sige anak, tamang-tama rin na hindi pa ako nakakapagtimpla ng kape. Sige, aakyat na ako at matutulog na." Sabi naman ni Lino kay Rosalia, "Rosalia, kausapin mo yung si Roulette ha. Hindi pwede na palaging pagpatay ang solusyon niya sa lahat ng problema. Doon na muna ako matutulog sa kwarto ni Mariposa. Siguradong bad trip sa akin si Roulette dahil pinagsabihan ko." "Oo sige Lino, ako na ang bahala sa kanya." Uwi ka ni Rosalia at umakyat na. Si Lino naman ay nagkape muna. Magdidibusyon pa kasi siya at makikipag-usap kay Michael bago siya matulog. Kaya kailangan gising ang diwa niya. Hindi iyong makakatulog siya habang nagdarasal. Samantala, atin munang pasyalan kaunti ang mga naging kaganapan kina Kulas at Mancio sa kanilang pag-uwi sa isla ng Naranjo. Tumagos ang portal na kanilang pinasukan sa itaas na bahagi ng pamayanan ni Lolo Alto o ang lolo ni Fami na siyang asawa ni Kulas. Sabi ni Mancio, "Paano bay? Uwi na ako ha. Excited na ako makita si Mildred eh. Ang galing talaga mag-isip ni Bailino no. Pinadalhan tayo ng maraming humba. Siguradong masarap ang kain ng pamilya natin ngayong gabi. At hindi ako matutulog outside the kulambo." "Oo bay Mancio, tama ka. Sige na, umuwi ka na para mahaba pang oras yung makapag-usap. Kapag wala na ako masyadong gagawin rito, ay bababa kami ni Fami. Sama-sama tayo nila Mildred maghanap ng lupang mabibili para makapagpatayo na tayo agad ng matinong bahay. Ang sabi pa naman ni Bailino ay uubusin lang nila ang mga natirang Black Triangle tapos pupunta na sila rito. Nakakahiya kung wala tayong maayos na mapagpapatulugan sa kanila. Ibinigyan na nga tayo ng pera na pampatayo ng bahay." "Oo nga bay Kulas, tama ka. Sige, uuwi na ako." Sige bay Mancio, ingat ka ha." Sagot naman ni Kulas at naghiwalay na sila ng landas. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 313. Muli ko lang pong ipapaalala na sana pakinggan nyo rin ang kwento nating aswang killer ng Tondo na si Matilda. 10 part lang po iyon at naka-upload na rin ang part 10.
Kaya ibig sabihin, wala nang delay. Hihintay na lang ang naka-schedule date. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa lahat ng mga kwento natin rito ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.